Kayong dalawa bilang isang katawan ang nagpa-promise sa inyong Creator. Siya yung gumawa sa inyo, siya yung nagmamayari sa inyo. And the moment you verbalize that in public like this, tumataas yung legal obligation to observe and comply for life. Because nature is listening. Kaya pag bumitaw ka, isa sa inyo, hindi lang yung nature ang hahabol sa inyo. Yung patas din ng tao. That's why they invented wedding. Para yung pirmahan ninyong dalawa, mapunta sa opisina ng gobyerno, at habulin kayo the moment na may isang sumuway sa sumpaan. Now, balik tayo sa perfect marriage. So, most Filipinos di na naniniwala. Testing mo kayo, testing lang. Sino naniniwala sa perfect marriage? Taas ang kamay. Wala nagtaas ang kamay. Ayun. Very good. Kasi best man. Naku, 3 tao lang. Naiintindihan nyo ba yung salitang perfect? Yung marriage, pwedeng naiintindihan nyo. Mas ipapaunawa ko later on. The question is, do you understand the meaning of perfect? If you Google that, kasi pinag-aralan ko baka naman dito yung problema, baka hindi natin naiintindihan yung meaning ng perfect. Perfect was used many centuries ago ng mga karpintero. No? Pag sila nagsusukat at tabingi, hindi perfect. Kasi may drawing yan Every product na ginagawa ng designer or whoever, merong design. So pag yan pumantay na, uy, perfect na. Doon nagsimula yung word na yan. So pinag-aralan ko, bakit nagsama yung perfect tsaka marriage? Yung pala ang meaning nun, pag yung kilos nyo sa isa't isa naka-align sa design ng marriage, perfect yung inyong marriage. Naka-align Pag sinabi ng Bible, nakita nyo, husbands, love your wives and do not be harsh to them. Mahalin ang wife. Hindi lang basta nakapirma ka. It denotes action. No? Love your wife. You have something to do. Papayag ka ba, Sherlyn, na pinakasalan na nga kita may pirma na nga ako Ano pa ba gusto mo? Diba? Alam mo naman na mahal mo ako. Mahal kita. Happy ka na ba doon? Hindi sapat, di ba? Yung isulat lang at sabihin lang, hindi sapat Because love is a verb. Hindi siya noun. Kailangan may gawin. Pagsilbihan ang asawa. Hindi ang husband ang pinagsisilbihan. Actually, both ways Mamaya, explain ko pa. So, pag sinabing, love your wives and do not be harsh to them, according to Apostle Paul, yung harsh ang hindi ina-apply ng mga lalaki. Lalo na ng mga, kahit sa hindi pa nagpapakasal, pag hindi alam ng lalaki ang pagkatao, nature ng babae, there's a tendency to violate. Kaya pala sinabi ni Apostle Paul, do not be harsh to the woman because they are created to be emotionally, sabi ng science. Scientifically discovered. They are created to be emotionally. To be emotional. They will act or say things according to what they feel, not what they think. Sa lalaki naman, we are created to be logical. We will always say things according to what we think, not what we feel. Ganon, no? Magkabaligtad. Kaya pag hindi naintindihan ng husband siya, there's a tendency to be harsh to the woman. For example, nagluto si Charlene. First time. Ang unang reaction ni Chris, ang alat. Alat naman ito. Matutuwa ka, Charlene? Siyempre, hindi, di ba? At baka hindi ka na magluto. Di ba? Because that is harsh to the woman. Totoo naman, kahit nasabihin ng husband, totoo naman, nasasabi ako ng totoo bawal maging harsh nga sa babae. Di ba? Harsh sa kanila yun, kahit sabihin mo, ang taba mo naman. Harsh yun. Paano pa yung mga harsh girls? Alam niyo yan No? Alam niyo yan. Hindi pwedeng direktahin. So every husband must learn how to communicate properly. Meron ako nakausap na engineer, ang galing. Sir, sasabihin ko sa asawa ko, nag-sale ba yung asin ngayon, dear? Ang bilis mag-isip, di ba?
So isang skill yun na kailangan matutunan ng mga husband. Yung pagsasabi sa wife ng hindi masakit, ng hindi harsh. Because diyan nagsisimula ang problema na mag-asawa. Okay? Now, punta naman tayo sa lalaki. Anong sabi ni Apostle Paul? Wives, respect and submit to your husbands. Respeto. No? Yun ang unang reaksyon ng mga kababaihan. Respeto. Paano ba i-respect ang husband? Yung pag halimbawa, nag-shopping ka, ang dami. Tapos hindi alam ni husband. Magre-react sila kahit pa pera mo. Di ba girls? Kahit pa pera mo yung pinambili mo, nagre-react ang lalaki. Kabibili mo lang ng sapatos last week, may sapatos ka na naman. Kabibili mo lang ng lipstick, may lipstick ka na naman. No? Nagre-react yung lalaki sa ganun kahit pa hindi nila pera. Bakit? They were violated. Kaya magandang lagyan ng limit. Pagka 2,000 below, huwag ka na magsasabi sa husband mo, naiintindihan niya yun. Hanggang 2,000, sige, go. Hindi ko na questionin. Pero kung bibili ka ng appliances, that's above 2,000, magre-react ang husband. Kahit pa sabihin mo, wala na kasi tayong TV, sira na. He was violated. Ikaw lang nag-decision mag-isa. Yeah, we've been in this business for almost 30 years. Ako involved sa law firm. I'm working with cases, family, marriage cases. At nakikita ko yung trauma and drama nila sa korte. Nung magsimula akong mag-analyze ng human law at God's law, pinag-compare ko, doon ko nakita yung problema. Ang human law, minsan hindi natin sinusunod because of our rights. Ganon din ang God's law. Ang tingin natin sa God's law, recommendation, suggestion. Kaya pag narinig mong sa simbahan, husbands, love your wives. Suggestion yata yan. Hindi nyo alam. But when you deal with God, you are not entitled to your opinion. When you deal with God, you cannot give conditions to it. Ang obligasyon mo, sumunod. Because walang democracy sa Bible. Democracy is invented by the Greek people. Pag sinabing respect and submit to your husband, irespeto ang husband. Kahit sa pagsha-shopping, kahit sarili mong pera, hindi mo pwedeng insultin yung husband mo. Ba't ka nagre-react? Pera ko naman to. Mas malaki nga yung kita ko sa'yo eh. Sampal sa husband yun. Yung pag ikaw yung kumikita, wives, tapos sinita ka ng husband mo, nagre-react ka. Ako naman to, pera ko naman to Hindi nila tatahimik yung husband nyo. Pero he was violated. Hindi magkaka-interest sa inyong kausapin niya. Hindi ka papansinin niya. Because it's a serious violation. Ayan yung natural reaction na nakaprogram sa katawan ninyo. Na hindi nyo invento, hindi nyo control. Ganyan ang pagkakadesign ng lalaki at babae. Now, bakit marami naghihiwalay? Sinagot na ni Jesus Christ yan. Hindi ko nakita yan kay Buddha, kay Muhammad, kay Einstein. Si Einstein meron sagot. Pero sa lahat ng philosophy presented to us, pinag-aralan namin lahat yan. Ang sagot ay galing lang sa Bible. Sabi ni Jesus Christ. Pinayagan ni Moses ang divorce dahil matitigas ang ulo nyo. Saan tumigas ang ulo? Dahil hindi nyo sinusunod yung sinabi sa Genesis. Ano sabi? Ang lalaki, hihiwalay sa kanyang magulang at pipisan sa kanyang wife. At sila ay magiging, isa. Ano ba yung sabihin ng isa? Sabi ni Einstein, marriage is a risk. And it would only be an enjoyable travel or journey if you have the same spirit. Sabi ni Einstein, marriage is a risk. Paano naging risk? Pwedeng mabuhay ka ng matagal or pwedeng umiksi ang buhay mo. Saan? Sa stress sa asawa mo. Di ba, sir?
The more na na-stress ka sa asawa mo, the more nagigisingin yung mga sakit na minana mo 4 generations backwards. Natanong ko na yan sa lahat ng doktor. Meron tayong mga sakit na natutulog coming from our ancestors 4 generations backwards. Kapag yan ay nagigising yan through stress. So, paano ba tayo magiging one spirit? Isang katawan? Sabi ni Einstein, only one and the same spirit. Ganon din naman sinabi ni Jesus Christ eh. Sila ay magiging isang katawan. Which means, huwag kang magdidesisyon mag-isa. Ganon ka din. Chris, lahat ng desisyon mo, ikukonsulta mo sa asawa mo. Vice versa. Hindi mo susurprise yung asawa mo, uy dear, ano pala ako ha? Aalis pala ako ha? Yung bang nakapag-desisyon ka na? Wala na magawa asawa mo. Yan ang problema ng lahat ng mga marriage na umakyat sa korte. Pinipilit yung kanilang karapatan. Meron po tayong obligasyon. Magkakambal po lagi yun. Yung rights mo, obligasyon niya yun. Yung rights mo, obligasyon niya yun. Kaya pag nagsusuplayan ng needs, binibigay yung rights niya, binibigay mo rin yung rights niya, walang space in between. Di ba? Nasusupply yung needs eh. Walang space in between. Walang sasalisigang. Di ba? I'm sure hindi niya ito naririnig sa simbahan or whatever place. This is a result of our studies for 30 years. That's why we established BCIDP Marriage and Family Center Institute. At ipalaganapin ang mensahe na ito sa lahat ng gustong mag-asawa. Kasi isang beses ka lang naman mag-aasawa, di ba? Isang beses lang, di ba? Hindi naman twice. Hindi rin thrice. Kasi pag nag-asawa ka uli, yung mga iniwan mo, bad memories. Every mistake in your decision will create bad memories. Mas masarap i-enjoy ang memories, di ba? Good memories. Pagka tinignan mong picture nyo sa pamilya nyo, lahat puro happy, saya, nasa beach, kakainan, kakantahan. Di ba? Mas masarap i-cherish yun. Pag tayo tumanda na, puro happy memories. So ngayon, nawalan ako sa perfect marriage. Hindi pa rin. Dagdagan ko pa. Marriage is from the word gem. Gem. Precious stone. The fusion of two elements. Pareho kayong two elements, pareho kayong precious stones. At ang gem, para maging pure, ay dumadaan saan? Purification, heat, pressure. Yan yung heat, pressure ng buhay eh. Taas ang bilihin, problema sa bahay, mga bayaran, sakit, etc. That's how you are pressured or fused into one. Kaya the more na nakikita mo yung asawa mo as kontrabida, the more na mahirapan kayong maging isa. The more na nakikita mo asawa mo as mahina, ikaw malakas, marami kang experiences, marami kang knowledge kaysa sa asawa mo, kaya ikaw na lang mag-isa na magdi-decide, gugulatin mo na lang siya, mahirapan kayo mag-isa. Kaya, the secret is to be as one in heart, in mind, and in physical. Huwag ka makikipagkontrata sa ibang tao na hindi alam na asawa mo. Classic example, may isang manager ng Toyota at yung wife niya, manager ng bangko. Na-promote si lalaki. Good news. Honey, na-promote ako. Ang taas ng sahod ko. Uy, very good. Pangatlo, honey, nilipat ako sa probinsya. O tapos, umuo ka na. Oo. Uuwi na lang ako ng lingguhan. Nagalit yung wife. Hindi na siya kinakausap. And a few weeks later, gusto na makipag-anal ng babae. Kaya din na rin namin makausap. Ayaw na makapagkasundo. Because
Deciding alone is a violation. It's like a betrayal. No? It's equivalent to betrayal. Kahit anong linis ng intensyon mo, kahit anong ganda ng motibo mo, your spouse will never be happy pag ikaw lang ang nag-decide. So make one in mind, in heart, and spirit, because one body only requires one spirit. The next spirit, bad spirit na yun. Pag mayroong pumipilit pumasok, bad spirit na yun. Isang spirit lang kailangan ng isang katawan. Do that, apply that, and you will surely enjoy your marriage. Alam niyo ba na pag-aralan na sa US, ang bawat mag-asamang tama ang ginagawa, lumalago ang buhay. Basta tama. Yung mayaman. Oo. Pero pag hindi pa kayo yumayaman ngayon, after 10 years, 15 years, 20 years, there's something wrong. Pag-aralan nyo na, paano nyo ba kausapin yung asawa nyo? Pag kinausap ko ba siya, may halong harsh words? Pag kinausap ko ba siya, iniinsulto ko ba siya? Kasi pag ganyan kayong dalawa, hindi baba ang Diyos sa inyong pamumuhay. Hindi automatic na pag may kinakasal, baba si Lord. Hindi. Hindi siya magdudwell sa unclean temple. Unclean temple. Yan yung katawan nyo eh. Diba? O pag unclean yan, lagi kayo nag-aaway, nagmumurahan, nagsisigawan, God will never dwell in your marriage. Pag naging clean na kayo, yung temple ninyo. Pag naging tama na yung salita nyo sa isa't isa, then God will lead your marriage. So don't expect God to run your marriage. It will start from you. It will start from you. Congratulations. Uncle, may message yung parents. May I now call the parents of bride and groom for their messages. Ako na. Message to. Una po, siyempre,